Habang nasa biyahe kami ng asawa ko papunta sa munisipyo para formal nang maghiwalay. Bigla ko nalang narinig ang mga iniisip niya. Ang malamig at saplado kong asawa, na nakatingin sa akin ngayon ng may pandidiri. Pero sa sumunod na segundo, isang malambing at nagtatampong boses ng babae. Ang biglang umalingaw-ngaw sa isip ko. Mahal, ayoko pang makipaghiwalay. Paano kung sabihin kong masama ang pakiramdam ko ngayon? Pwede bang huwag na muna tayong tumuloy? Mahal, parang awa mo na, huwag mo akong iwan. Ang isang katulad kong maputi, mahaba ang binti, at maganda. Kapag pinakawalan mo, siguradong hindi na ibabalik sa'yo ng makakapulot. Napapreno ako ng malakas. Muntik ko nang mabangga ang kotseng nasa unahan namin. Nag-aalangan akong lumingon kay Gu Chinning. Ang mukha niya ay hindi man lang nagbago ng reaksyon. Kahit ang mga pilik mata niya, hindi man lang gumalaw. Palamig ang aura niya, parang isang estatwa. Namamalik tenga ba ako? Napalunok ako. Sinubukan kong magsalita. Kapag naghiwalay na tayo, wala naman sigurong epekto yun sa'yo, di ba? Sa wakas ay inalis ni Gu Chinning ang tingin niya sa bintana. At lumingon sa akin. Kalmado at walang emosyon ang boses niya. Wala naman. Pero ang mga iniisip niya ay parang sumasabog na paputok, na walang tigil sa pag-iingay sa utak ko. Siyempre, niloloko lang kita. Sobrang laki ng epekto no. Sa mundo namin, may isa kaming kasunduan. Walang hiwalayan. Puro byuda lang. Kung iiwan talaga ako ng asawa ko, mag-iswing na lang ako sa kisame gamit ang leeg ko. Kapag wala ang mahal ko, hindi na ako magiging masaya pa kailanman. Ayokong makipaghiwalay. Gusto ko ng yakap ng asawa ko. Sigurado ako, hindi ako namamalik tenga ngayon. Kasi nakita ko mismo, hindi man lang gumalaw ang mga labi niya. Pero ang mga salitang yun ay napakalinaw, parang isinisigaw mismo sa tenga ko. Parang napansin ni Gu Chinning na may kakaiba sa akin. Bigla siyang lumingon at nagtama ang aming paningin. Nag-alangan siya ng ilang segundo. Sabay bulong, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede bang sa susunod na lang natin pag-usapan ang tungkol sa hiwalayan? Ang galing mo talaga, Gu Chinning. Nasabi mo rin sa wakas. Uuwi na tayo at hindi na matutuloy ang hiwalayan. Paano na lang ako mabubuhay kung wala ang asawa ko ah? Kahit maglupasay pa ako o magpakyut, gagawin ko lahat. Kaya kung maging sexy, kaya ko ring maging sweet. Black stockings, white stockings, o fishnets man. Kahit anong gusto ng asawa ko, isusuot ko. Halos pumutok ang sentido ko sa ingay ng mga sinasabi niya. Pero nang makita ko ang mukha niyang nagkukunwaring seryoso at formal. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong bumigay. Sige, umuwi na muna tayo ngayon. Agad na kuminang ang mga mata ni Gu Chinning. Pero tipid lang siyang tumango. At nagkunwaring kalmado. MHM, ikaw ang bahala. Habang nasa biyahe pa uwi, nawala ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Dahil rinig na rinig ko ang masayang pagham niya ng kanta sa isip niya, kahit na Saint Anoda. Paulit-ulit siyang tumatawag ng, asawa ko, na nakakaumay sa sobrang sweet. Doon ko lang din napagtanto, na parang hindi ko talaga kilala ang asawa ko. Sabi ng iba, isa raw siyang istrikta at seryosong propesora. Elegante pero mahirap lapitan. Pero sino ba namang mag-aakala na isa pala siyang sirang plaka sa isip niya? At isa ring iyakin na laging nagpapa-baby. Mabilisan ang naging kasal namin noon. Ang usapan, magpapakasal muna bago ay develop ang feelings sa isa't isa. Kaso, pareho kaming busy sa trabaho. Idagdag pa ang malamig niyang pakikitungo. Kaya naging parang housemates lang kami. Kahit nga kwarto, magkahiwalay kami. Pagdating sa bahay, magkasunod kaming pumasok. Nagpalit ng sapatos si Gu Chinning at kalmadong nagsalita. Medyo masama ang pakiramdam ko. Papasok na muna ako sa kwarto. Hehe, kailangan ko nang makapasok agad para ma-search kung paano lambingin ang asawa ko. Teka nga pala, saan ko ba tinago yung mga stockings ko? Kailangan ko tong alamin. Nakakainis naman talaga. Bakit ba kasi type ng asawa ko yung mga babaeng malamig at saplada? Nagugustuhan niya ang isang yelo. Tapos ako, hindi niya magustuhan. Ang dali-dali ko kayang suyuin. At sobrang malambing pa.
Magagalit lang ng 3 segundo. Tapos ako rin agad ang susuyo sa asawa ko. Nakatayo ako sa may pintuan na punong-puno ng pagtataka. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na type ko ang mga babaeng parang yelo? Gawa-gawa lang yan. Pero dahil sa nakakagulat na kaibahan na to, ay mas lalo patuloy akong naging interesado kay Gu Qinning, nang higit pa kaysa noon. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung tono ng boses niya sa isip ko. Hindi man lang mukhang wala siyang nararamdaman para sa akin. Sa pagitan naming dalawa, parang may isang napakalaking hindi pagkakaunawaan. Sayang nga lang at buong hapon, ni hindi man lang lumabas ng kwarto si Gu Qinning. Dahil masyado kaming magkalayo, hindi ko na rin marinig ang mga naiisip niya. Sinabi ko sa kanya na may dinner meeting ako kasama ang isang kliyente. Mula sa loob ng kwarto, narinig ko ang nakasanayan niyang malamig na sagot. Sige. Hindi na naman kami sabay kakain ng asawa ko. Palagi na lang siyang may kinikitang kliyente. Mas maganda ba yung kliyente niya kaysa sa akin? Siguro dahil hindi ako nagiging mabuting asawa. Kaya gusto na niya akong hiwalayan. Namamaga na yung mga mata ko kakaiyak. Kailangan ko na agad lagyan to ng yelo. Natigilan ako sa kinatatayuan ko sa labas ng pinto. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Sa pagkakakilala ko kay Gu Qinning, palagi siyang kalmado at seryoso. Hindi ko nga siya nakikitang umiyak. At bihirang-bihira ko pa siyang makitang nakasimangot. Sino ba namang mag-aakala na palihim pala siyang umiiyak ng dahil lang sa ganitong bagay? Pagkatapos ng meeting ko sa kliyente, hindi na ako nagtagal pa at umuwi na ako agad. Pagkatapos maligo, nahiga ako sa kama at tulalang nakatingin sa kisame. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Matutuloy pa ba talaga ang hiwalayan na to? Ayoko pa naman sa lahat yung nagpapaligoy-ligoy. Bago kami maghiwalay, kailangan ko muna talagang makausap ng masinsinan si Gu Qinning. Para malanawan kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya. Habang nag-iisip ako, nakarinig ako ng mahinang katok mula sa pinto. Pasok umupo ako at napatingin sa pinto. Nakatayo roon si Gu Qinning. Mukhang masama pa rin ang pakiramdam niya. Ang mga mata niyang laging masigla, ay medyo nakayuko ngayon, at namumula ang gilid ng mga mata niya. May kailangan ka ba? Medyo masama pa rin kasi ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong silipin saglit? Mas malambing ang boses niya kaysa sa dati. May halong hiya na halos hindi mo mapansin. Mahal, huwag mo naman akong tanggihan. Iiyak talaga ako. Buong gabi ko tong pinaghandaan. Pinilit ko pang pakalmayan ang sarili ko bago ako pumunta rito. Hindi naman ako doktor. Kung hindi mo na talaga kaya, dadalhin na kita sa ospital. Akmang hahakbang na sana ako ng isang maputi at malambot na kamay. Ang biglang pumihil sa balikat ko. Hindi na natin kailangang mag-ospital. Alam ko naman kung anong nangyayari sa akin kaya lang. Kaya lang. Mahal, huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Parang tatalon na yung puso ko palabas, kinakabahan ako. Bakit ba ang gwapo-gwapo niya ngayon? Mahal, parang nanghihina ang buong katawan ko. Pwede mo ba akong masahihin? Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong kwarto. Pakiramdam ko nga, pati ang mga boses sa isip niya ay biglang natigilan. Tila nanigas ang hangin sa paligid. Sa sumunod na segundo, biglang namula ng husto ang mukha ni Gu Qinning. Umabot ang pamumula mula sa kanyang pisngi hanggang sa tainga niya. Napakagatlabi siya, at ni isang salita, walang lumabas sa bibig niya. Ikaw, masikip ba ang dibdib mo? Halabat ko nasabi ng malakas yung nasa isip ko. Hindi naman talaga yon yung gusto kong sabihin Ang tanga-tanga mo talaga, Gu Qinning. Kaya, magpapaliwanag ka ba? Ako. Bigla niya nalang hinawakan yung kamay ko, at idiniin iyon sa dibdib niya. Naninikip lang kasi yung dibdib ko. Masahe mo lang ng konti, magiging okay na to. Kung gaano kalakas ang loob, ganoon din kalaki ang mapapala. Nandito na rin naman tayo. Ano pang dapat ikatakot? Hubby, masahiin mo na, huwag ka nang tumunganga lang dyan. Naramdaman ng kamay ko ang malambot niyang balat, at napagalaw ako nang hindi sinasadya.
Nang sumunod na segundo, parang napaso si Gu Qinning. Namula bigla ang buong katawan niya. At pati dulo ng mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Naalala ko, pwede kang uminom ng Xiaoyao pills pag naninikip ang dibdib mo. Ikuha muna kita. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko. Ay bigla na lang akong pinigilan ni Gu Qinning. Siguro, hindi niya lang natansya yung lakas ng hatak niya. Kaya nawalan ako ng balanse. At pareho kaming bumagsak sa kama. Nakaibabaw siya sa akin. At halos damaikit na yung dulo ng ilong niya sa baba ko. Sa gitna ng pagkalito, naramdaman ko na parang nahawakan niya yung abs ko. Hala, shit, 8-pack abs. Ang sarap namang hawakan nito. Naging mabuti naman akong tao buong buhay ko. Kaya anong masama kung haplasin ko ng konti, di ba? Hindi naman siguro bawal, no? Isa na lang talaga. Tumayo ka muna. Naninikip na rin yung dibdib ko sa bigat mo eh. Hanggang sa isip lang talaga kayang maging wild nitong si Gu Qinning. Kaya natataranta siyang napakapit sa kama para bumangon. Habang pinapanood ko siyang natataranta, hindi ko napigil ang iabot ang kamay ko para alalayan siya. Pero paglapat ng mga daliri ko sa baywang niya, biglang nanigas ang buong katawan ni Gu Qinning. Tapos agad siyang nanlambot na parang natutunaw. At napasandal ulit sa akin. Sa ginagawa mong yan, ang hirap maniwala na hindi mo to sinasadya. Hindi Hindi pwedeng basta-basta hinahawakan ang baywang ko. Medyo sensitibo kasi, habang nakatingin sa namumula niyang mga tainga. Hindi ko mapigil ang gusto siyang asarin. Pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko na namang nagdadadaldal ang isip niya. Hala, paano to? Nahawakan ko yung abs niya, kinikilig ako. Ang kiliti nung hinawakan niya ang baywang ko pero ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda talaga ng mga kamay ng asawa ko. Sana hawakan pa niya ng mas matagal. Umayos ka nga, Gu Qinning. Ang manyak mo masyado. Hay, sige na nga. Ang imahe niya bilang isang supladang propesora ay tuluyan ng gumuho sa paningin ko. Makalipas ang 2.5 minuto, magkaharap kaming nakaupo sa sofa. Seryoso pa rin ang mukha ni Gu Qinning. Pilit na pinapanatili ang pagiging malamig at kalmado. Pero hindi pa rin mawala-wala ang pamumula ng mga pisngi niya. Nagmumukha tuloy siyang maliit na kuting na nagmamatapang lang. Hindi siya nagsasalita, nakatitig lang siya sa akin. Na parang hinihintay na ako ang unang magsalita. Pero buking na sa isip niya ang totoong nararamdaman niya. Bukod sa paglalambingan, wala na akong ibang gustong pag-usapan kasama ng asawa ko. Nung huli kasi niyang sinabing mag-uusap kami. Baka tungkol yun sa kung iiwan na ba niya ako. Sana nagsuot na lang ako ng mas sexy na pantulog, sayang tuloy ang pagkakataon. Nung sinabi kong gusto ko nang makipaghiwalay, ang bilis mong pumayag. Akala ko nararamdaman mo rin na may problema sa pagsasama natin. Wala naman akong nakikitang problema. Sinusunod lang naman natin yung napag-usapan natin bago pa tayo makasal. Kaya nagtataka ako kung bakit mo gustong makipaghiwalay. Sayang nga lang at nasira ang seryosong atmosfera dahil sa isip niya. May iba na kaya siyang babae sa labas? Sinong ahas ang umaagaw sa asawa ko? Mas maganda ba siya sa akin? Mas maganda pa ang katawan kaysa sa akin. Mas mataas pa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Mas magaling pang magpanggap na walang paki kaysa sa akin. Kahit na nagpapanggap lang din ako. Pero ang galing ko namang umarte. Tumahimik ka nga muna. Sa dami ng sunod-sunod na tanong, parang paputok na yung sentido ko sa inis. Pagkasabi ko nun, biglang tumahimik ang buong paligid. Ako, wala akong sinabi. Pero sa sumunod na segundo, narinig ko na naman yung nasa isip niya. At may halong kilig pa. Ang sanggit naman ng asawa ko. Pero ang gwapo niya pa rin kahit galit. Hala, gusto ko biglang lumuhad at tawagin siyang master. Anong gagawin ko? Gu Qinning, napaka-pervert mo talaga. Pero parang pwede naman yung sinasabi ng asawa ko. Ha, yung ganitong trip niya, medyo labas na sa inaasahan ko. Sa likod ng pagiging malamig at supladang goddess professor niya, may tinatago pala siyang ganitong mga kakaibang pantasya. Yung pakikipaghiwalay ko, walang kinalaman sa kahit na anong ahas.
Napag-usapan na natin bago pa ikasal na kapag walang spark pagkalipas ng ilang taon, maghihiwalay tayo ng maayos. Nitong nakaraang 2 taon, sa sobrang busy natin, para na lang tayong magka-roommate. Akala ko kasi, nagsawa ka na rin sa ganitong kaboring na buhay. Tsaka, nabalitaan ko, may nagustuhan ka raw na senior mo nung high school. Nung nabanggit ko ang salitang senior, parang biglang nawasak yung malamig na maskara sa mukha ni Gu Chinning. Yung pamumula na sanay na wala na, ay unti-unting gumapang mula sa leeg niya paakyat sa kanyang pisngi. Hanggang sa sobrang namula na rin pati ang mga tenga niya. Nang makita ko siyang ganyan, yung kakarampot na pag-asang nabuhay sa puso ko, ay biglang namatay. Sa ganyang reaksyon niya, kahit sino pang makakita, iisipin hanggang ngayon, yung senior pa rin na yun ang nasa puso niya. Kung may laman na palang iba yung puso mo, hindi mo na kailangang ipilit pa na magsama tayo. Akong si Lisang, hinding-hindi ko matatanggap na ang sarili kong asawa ay may tinatagong ibang lalaki sa puso niya. Ha? Ibang lalaki? Nagseselos pala ang asawa ko. Ang saya-saya ko. Anong ibang lalaki ang sinasabi niya? Ikaw kaya yung senior na yun? Ang slow talaga. Paano kaya kung magtapat na lang ako ngayon? Kaso ang pangit naman ng itsura ko ngayon. Aamin na ba ako habang may pagkakataon? Sana pala sinuot ko yung lace na pantulog na kakainis. Ako ba yung senior? Natigilan ako. Ang bilis ng takbo ng isip ko. 2 taon ang tanda ko kay Gu Chinning. Sa ibang bansa ako nag-college. Kaya imposibleng naging schoolmates kami noong college. Kaya yung tinatawag niyang senior. Sigurado, noong junior high o high school pa yon. Pero habang tinititigan ko ang mukha niya, wala talaga akong maalala. Noong nag-aaral pa si Gu Chinning, siguradong maganda na siya noon pa man. Imposible namang wala man lang akong maalala, di ba? Magsasalita na sana ako para magtanong. Pero biglang tumayo si Gu Chinning. Yung tungkol sa divorce na binanggit mo noon hindi naman sa wala akong pakialam. Nagkaproblema lang talaga sa experiment sa school noon. Hindi ko lang talaga maiwanan. At tungkol naman doon sa senior ko. Matagal na yun. Tapos na yun. Masama lang talaga ang pakiramdam ko ngayon. Yung tungkol sa divorce, pwede ba tayong humanap ng oras para pag-usapan ng maayos? Hindi pa ako pwedeng umamin ngayon, nakakahiya. Kailangan kong humanap ng mas romantic na timing para magpaliwanag sa kanya. 3 taon na ang nakalipas nang makita ko siya sa anniversary ng high school namin. At dun pa lang, nagustuhan ko na siya. Bakit wala talaga akong maalala? Habang tinitingnan ko ang kaba sa mga mata niya, lalong lumaki ang pagtataka sa isip ko. Pero alam ko rin na hindi ito ang tamang oras para mag-usisa. Pareho kaming kailangan ng oras para ayusin ang magulong relasyon na to. Pagkatapos na lang ng 3 araw, may business trip kasi ako bukas ng 1 araw. Sige, babalik na muna ako para magpahinga. Good night, good night. Pinagmasdan ko siyang tumalikod at maglakad palayo. Halo-halo ang nararamdaman ko, hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng kwarto niya. Tsaka lang ako dahan-daang napasandal sa sofa. Napahilot ako sa pagitan ng mga kilay ko. Akalain mong ang malamig at seryosong propesor na yun. Isa pala siyang iyaking gustong-gustong nagpapalamang. HMPH, malabong matuloy ang hiwalayan namin. Mukhang magiging napaka-interesante ng pag-uusap namin 3 araw mula ngayon. Palihim akong napangiti, habang pinagmamasdan ang mukhang kalmado pero sa loob-loob ay nagsisisigaw na si Gu Chinning habang dahan-daang naglalakad pabalik sa kwarto niya. Tulala lang akong nakasandal sa sofa. Masyadong nakakabaliw ang mga nangyari buong araw. Mula nang marinig ko ang mga nasa isip ni Gu Chinning, pakiramdam ko na nanaginip lang ako. Kailangan ko na bang magpatingin sa psychiatrist? Totoo ba talaga to o gawa-gawa lang ng isip ko? Pero yung mga malalamang niyang pagtawag sa akin ng asawa ko, sobrang tamis at parang totoo talaga. Samantala, baliw namang nagpapagulong-gulong si Gu Chinning sa kama niya. At nagiinit ang buong katawan na parang pugon. Alam na kaya ni Lisang na ilang taon ko na siyang palihim na gusto. Teka, hindi eh. Kung alam ni Lisang na siya yung senior na gusto ko, bakit pa siya magagalit na may iba akong mahal at ipipilit ang hiwalayan?
Tsaka paano niya naman nalaman ang bagay na yun? Walang ano-ano'y biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala noong tag-araw na yon. Oy, saang elementarya ka nag-aaral, bata? Bakit ka nandito pagkatapos ng klase? Tinuro niya ang bungad ng eskinita. Nakikita mo yan, vocational school yan. Mga siga ang nandyan. Kaya wag ka nang pupunta rito mag-isa, ha? Tumigil siya sandali at napakamot sa ulo. Gusto mo bang ihatid na lang kita sa presinto? O kaya tawagan mo ang mga magulang mo gamit yung smartwatch mo? Natigilan naman si Gu Qinning. At napatingin sa suot niyang uniforme na pang high school. Mula sa bungad ng eskinita ay may sumigaw Lisang. Anong ginagawa mo dyan? Tara na. Tara, mag-basketball. Sige, mauna na kayo. Susunod ako. Paglingon niya ulit, napatingin siya sa kanya. Seryoso niyang sinabi, mukhang may napulot akong nawawalang bata. Kailangan ko muna siyang ihatid sa presinto. Nang araw na iyon, hindi alam ni Gu Qinning kung bakit, pero tumatak sa isip niya ang pangalang iyon. Masunurin siyang sumunod kay Lisang papunta sa presinto. Hanggang sa nagmamadaling dumating ang mga magulang niya. Ibinilin siya ni Lisang sa mga pulis bago ito tumalikod at tumakbo palayo. Mula ng araw na iyon, sa puso ni Gu Qinning, ay tumira na ang isang binatilyong nagngangalang Lisang. Diba sabi mo? Nabalitaan mong ang tipo ni Lisang ay yung saplada at walang kibo. 2 buong taon akong nagpanggap. Bakit hindi pa rin niya ako magustuhan? At desidido pa talaga siyang makipaghiwalay sa akin. Diba sabi mo? Nabalitaan mong ang tipo ni Lisang ay yung saplada at walang kibo. 2 buong taon akong nagpanggap. Bakit hindi pa rin niya ako magustuhan? At desidido pa talaga siyang makipaghiwalay sa akin. Besh, sinabi ko naman sa'yo noon pa na baka hindi totoo ang balitang yan, Kaya, naghiwalay na ba talaga kayo? Hindi naman natuloy. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Kaya bumalik kami sa kalagitnaan ng biyahe. Tapos ewan ko ba kung anong pumasok sa kokot ko. Inakit ko pa siya. At heto, kachat pa rin kita ngayon. Kaya alam mo na kung gaano ako couple pop. Si Yunqing na nasa kabilang dulo ng telepono ay muntik nang may buga ang iniinom na milk tea. Nakasubsob si Gu Qinning. Lukot na lukot ang kanyang mukha. At bahagyang bumagal ang kanyang pag-type. Tinanong pa niya ako kanina kung totoo raw na matagal na akong may gusto sa isang senior. Hindi raw niya matatanggap na ang sarili niyang asawa ay may ibang nilalaman ng puso. Pero, wala naman kasing iba, siya lang naman talaga mula noon pa, no? Nanlaki ang mga mata ni Yunqing sa gulat pagkabasa ng mensahe. Grabe, kung sa mga romance novels ng mga bilyonaryong CEO lang ito mangyayari, baka umabot pa ng 365 chapters ang dramang yan. Ano nang plano ninyo niyan? Nagkasundo na kami. Kakausapin ko siya ng masinsinan pagbalik niya mula sa business trip pagkatapos ng 3 araw. Ayoko nang magpanggap. Nakakapagod na masyado. Magandang umaga. Nagluto ako ng almusal. Sabay na tayong kumain. Magandang umaga. Salamat sa inihanda mo. Grabe, ang gwapo naman ng asawa ko sa black shirt niya. Nanlalambot ang buong katawan ko sa kilig. Sobra-sobrang gusto ko. Patay, bakit nakatitig lang sa akin ang asawa ko at hindi nagsasalita? May nasabi ba naman akong mali? Doon ko lang napagtanto na ang mga binubulong niya noon tungkol sa black stockings, white stockings, at fishnets ay hindi lang pala gawa-gawa. Ang seryoso at supladang propesora sa paningin ng iba ay ganito pala ka-wild sa loob-loob niya. Bigla tuloy akong na-excite. Bago umalis, sumulyap ako kay Gu Qinning. Nag-alangan ako ng kaunti pero sinabi ko pa rin na, aalis na ako. Sandali, tabingi ang necktie mo. Bilis, bilis, aayusin ko ang necktie ng asawa ko. Huwag ka nang maghanap ng salamin. Mas magaling pa ang mga kamay ko kaysa sa salamin. Pwede ko namang ayusin mamaya paglapag ng eroplano. Pero nang marinig ko ang nasa isip niya, natigilan ang mga kamay ko. Tiningnan ko ang seryoso niyang mukha at dahan-daang nagsalita. Pasensya na. Pwede bang pakiayusin mo para sa akin? Hindi na ako papasok para manalamin. Sige, ako na ang aayos. Doon ko lang napagtanto na hindi pala talaga siya magaling umarte. Sa magaganda niyang mga mata, ay hindi may tago ang tuwa at pananabik. Bakit kaya hindi ko ito napansin noon? Lumapit siya at iniunat ang mga kamay para ayusin ang necktie ko. Sa totoo lang,
Hindi naman talaga tabingi ang necktie ko. Gusto lang niyang gumawa ng dahilan para makalapit sa akin. Ang asawa ng iba, may pag-goodbye hug pa kapag aalis para sa business trip. Samantalang ako, kailangan pang gumawa ng dahilan. Pero ayos lang. Hindi naman kasing gwapo ng asawa ko ang mga asawa nila. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Rinig na rinig ko ng malinaw ang bawat nasa isip niya. Kung nangyari ito kahapon, siguradong nakakailang ang isang yakap. Sa bagay, kani-kanina lang pinag-uusapan na naming maghiwalay. Napatikim ako ng bahagya, ang kanyang maputi at makinis na mga kamay. Ay parang ayaw pang bumitaw sa aking necktie. Sana maging maayos ang lahat. Patalikod na sana ako palabas nang marinig ko ang mga hikbi sa kanyang isipan. Saglit akong napahinto sa paglalakad. Lumingon ako at sinabing hintayin mo akong makauwi.